Gusto ko lang komentuhan to. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsusulong ng federalismo. Ngayon pa lang ay inaasikaso na niya ang pakikipag-alyansa sa kanyang partido para sa midterm elections. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Nitong Pebrero lang, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya prioridad ang charter change. Pero sa panunumpa ng mga bagong miyembro ng Partidong Federal ng Pilipinas sa Malacanang kanina, mismo ang Pangulo na ang bumuhay sa usapin ng federalismo sa bansa. We were talking here about the federalism. And what we have started to do, ating ginagawa ay talagang ibinibigay ang discretion, ang power, ang function hanggat maaari sa pinakamababa na level na maaari natin gawin. So, we are doing the first step of the federal government for the Philippines in all but name. And that is what we will continue to do. Paliwanag pa ng Pangulo, importante sa isang political structure na hindi lang sa iisang lugar nakasentro ang kapangyarihan ng isang bansa. If the power centers only belong here in Manila, then pagsakin mo yung Manila, bagsak ang buong Pilipinas. Bringing those power centers to many places. Ganito. Gusto ko lang magkomento dito. Kasi hindi ko matiis. Bakit hindi ko matiis? Kasi, bakit ngayon ka lang uli nagsasalita tungkol sa federalism? If you're really serious about federalism, Mr. President, sana binring up mo yan sa SONA. But why are you talking now about federalism? Because may bago kayong inaayos na partido o meron kayong mga parang nilagay na mga officer kasi may mga umalis na officer dahil nagsisisi na sila? Alam mo yung basa ko lang dito? Ito pasensya na pero ito lang ang basa ko talaga dito eh. Huwag muna tayo matuwa kagad sa ganyan kasi alam kong pautot lang yan eh. Halatang halata because you want may partido ka na naman eh. Kasi malapit na naman ang eleksyon, kailangan mong mabuo yung partido na yan dahil sa totoo lang, baka naiisip mo na na ilalaglag ka naman ng iba mong kapartido. Na alam naman natin, di ba? Ang isang kaalyado mong partido ang lakas. Alam mo nagkaabirya sa lakas. So ito binubuo mo na naman yung partidong sinalihan mo during the election. Sinabihan mo din before the election na federalism pero nung nanalo ka biglang sinabi mong hindi priority. Ngayon, na binubuo mo na naman sila, sinasabi mo na naman priority yung federalism. Kung talagang priority mo yan at gusto mo talaga yan, dapat bukang bibig mo yan sa SONA. Ganun lang naman po kasimple yun eh. Bukang bibig mo dapat yan sa SONA noon. Hindi eh. So, not this time. Not this time na ako, pasensya na, I like federalismo, I like everything, pero hindi na ako naniniwala sa mga ganyan mong bitaw kasi ginawa mo na ilang beses eh. From the rice, bigas, di ba? Tapos diyan sa federalismo, ginawa mo na rin yan noon. Tapos nung nagamit mo na yung partido mo, bigla nang hindi. Tapos ayan ka na naman. Para lang masabi mo, di ba? Na may partido ka na naman kasi natatakot ka na mawawala sa iyo yung mga kaalyado mo. Ay, sus, Ginoo. Hindi, kayo ba? Ako kasi nung pinanonood ko to, kasi alam ko yung nangyari, may mga kumalas diyan sa Partido Federal. Tapos ngayon, naglagay sila ng mga bagong opisyal. Naturalmente, magsasalita yung pinaka-chairman nila. Oh, di ba? Magsasalita. Alam naman sabihin niya, ulitin niya yung sinabi niya, hindi ko na prioritize sa federalism eh. No, tama. Yung EDCA. Yan yung pinaka-obvious na pagbabagong ginawa ni... O yung
pinaka-obvious na pambubudol na ginawa ni Marcos sa atin. 20 pesos na bigas. Yung ayaw niyang papasukin ng Amerika noon dahil sabi niya sa kanya mismong salita, it will not do us any good. Pero pinapasok mo. Pangatlo, pumasok ka sa Partido Federal bilang candidate nila kasi you would push for federalism. Nung nanalo ka, sinabi mong hindi mo priority. Tapos ngayon, andyan ka na naman. Ba't pa kami maniniwala sa'yo? Naintindihan nyo ibig ko sabihin? Kayo ba, sa tingin nyo, seryoso ito? O, kayo mga, baka meron tayo dito mga nagtutulak talaga ng federalism. Do you think etong salita na naman ni Marcos na ito ay seryoso ito o isa na naman itong pambobola sa taong bayan? So, sa dagdag pa ni Diego Latigo, sabi niya, hindi siya mag-aangkat ng asukal, kaya nga sinibak yung executive secretary niya. Pero ngayon, kaliwat kanan ng angkatan. Di ba? Ayun, sa tingin tuloy ng iba, talagang wala. Mambubudol talaga yan. Wala sa totoo yan. True. Gusto niya kasing manalo si Tambaloslos. Hindi, kasi alam mo, possible yan eh. Tandaan ninyo ha. Tandaan ninyo. Meron di bang balita na merong sariling kandidato ang mga Marcos at merong sariling kandidato ang Lakas sa presidential. Sa tingin ninyo, yung Lakas ang ilalagay nilang presidential candidate, si Romualdez? Si Romualdez, Lakas yun ha. I don't think so. I think ang ipupush pa rin nila si Sara Duterte. I think sa tingin ko lang. So, ang talagang sa tingin kong naghahanap na, 'di ba? Naghahanap na po ng partidong masasalihan etong pamilya ng mga Marcos. Sa tingin ko lang Lumipat si Sandro sa Partido Federal, baka may plano. Yun. Sa tingin ako, yan ang sinasabi ng iba dyan eh. Yan ang sinasabi ng iba. Baka, naintindihan, tanong kaya natin si Sandro, explain federalism. Naalala ko tuloy yung, ano ba yun? Yung, the peso is weak because the dollar is strong. The dollar is strong because the peso is weak. Tapos yung, what's DH? What do you mean by DH? DH. Diba? Isa ba yun? Paano naman yung federalism? Explain, Sandro, federalism. Federalism, it's as a form of government that distribute the economy. Ganyan, ano? Naku, kaya delegates talaga to. It makes for a more stable political structure and makes a more stable political life. Dagdag pa niya. Galing, ano? Style niya ganito eh. Dali. Dali lang! Makinig kayo! Huwag kayo magulo, ha? Meron akong gagawin kasi meron na namang hihirit dyan, sasabihin na naman nila, uy, grabe talaga ang presidente, yung galing mag-speech ng tawag dito, sasabihin, ang galing ng walang binabasa. Ay, nako. Tuturuan ko kayo. Style na kitang-kita ko eh. No, ha? Para lang sa kaalaman nyo. Dali lang, ha? Gagayahin ko yung sinasabi niya. Okay? Para lang Federalism is a system of government which a country is organized as a federation, which means it is divided into
levels of government. A central government, a regional, or a state government. Each level of government has its own set of powers and responsibilities. And they share authorities over certain matters. The divisions of powers is usually defined a constitution or a set of laws. In federal system, both the central and regional government derive the authority from the Constitution. And neither a lever can abolish the other. Lever pala. This helps to ensure distribution of powers that prevents one level of government from becoming overly dominant or infringing upon the rights of the other. Oh, samahan ng iwi. Huwag kang ganyan, Narod. Key characteristic of federalism include, number 1, shared powers. Some powers are shared between the central and the regional government, such as taxation, defense, and the regulation of commerce. These shared powers can lead to cooperative policy making and resource allocation. Hindi, di ba? Oh, mukha ba ako nagbabasa? Hindi, di ba? Ganun yung style. Kunwari, titingin siya. Tapos kunwari hindi siya titingin. Pero memorize na yung mga coming words. Huwag nga ako lukuhin. Oh, di ba? So, pwede nyo nang ikat yun. Tapos untitled ninyo. Kasi ganyan yung mga tanso, untitled. Ferdinand Marcos Jr. parang tulad ng kanyang tatay, hindi nagbabasa sa speech. Oh, may nakita akong ganun eh. May nakita akong ganung video tapos 100,000 ang views. So, naniwala naman sila. Naniwala talaga silang hindi nagbabasa. Tapos sabi ko, tingnan ko nga. Talagang yung style niya na binabasa niya na yung sentence, dalawa yun eh, teleprompter niya eh. Binabasa niya na yung sentence dito, tapos kunwari titingin siya sa harap. Diba? Tapos, di ba kunwari, ganito, halimbawa, autonomy. Regional governmental have a degree of autonomy. Pero nakatingin ako sa inyo, di ba? Pero actually, nabasa ko na yung buong sentence. Nakita nyo yan sa video, sa YouTube. Grabe, ang daming nambubudol sa YouTube ngayon. Talagang ganyan nun ang title. Ang talino ni PBBM. Parang tatay niya. Walang binabasang speech. Bobo talaga. Hindi niya, ewan ko feeling ko kasi, alam naman nila may binabasa. Kaya lang, alam nilang tanga yung mga tanso. Kaya pinapaniwala lang nila. Gawa kaya ako minsan ng ganun. Ito, straight English vlog, nakasulat na lahat. Kita nyo nga, ang bilis ko nga magawin ng federalism eh. Ano sabi ko? Sabi ko, ChatGPT, what is federalism? Ayan na kagad, nakasulat na. Example of federal countries includes the following. Okay? United States, Canada, Australia, Germany, and Switzerland. Hindi ako nakatingin sa teleprompter It is important to note that the extent of federalism
can vary widely and between different countries. And some countries may have more centralized or decentralized system even if they are labeled as federal. Lupit! Sabagay, sabi nga, wala na to sa script. Sabagay, kung yung presidente nga nila, binubudol sila eh. Sabi naman ng mga vlogger, kami rin. Ibubudulin din namin yung mga tanso. Ano, siya lang ang pwede mambudol? Gawaan nyo ako pagka yung mga magcha-chap-chap ng video ko gagawa ko minsan. Straight English. Na kaya lang, pangit pa rin ang diction ko. Pangkanto. Straight English. Talking about mga malalalim geopolitics. Banat bay! Nag-English na! Ay, mga sinto-sinto talaga. Ano ba? Tapos na, tama na. Ito pa. Ito. So, yun lang. Gusto ko lang sabihin tungkol dyan sa federalism. Huwag nga tayo pinagluloko-loko. Hindi, alam mo, pero ano si PRRD lang talagang, yung talagang nagagalit nga siya pag may binabasa siya. Babasahin ko ba ito? Oy, ako nang basahin to. Tapos pag biglang magkikwento siya, tapos maiisip niya, basahin ko na nga, baka sabihin naman nagsulat nito. Sinabi niya pa talaga iba nagsulat, no? Doon ka talaga magtataka kay PRRD. Talagang, alam mo yun, true person eh. Pwede naman niyang hindi na lang talaga basahin. Diba? Tabi na lang niya. No, hindi ko na babasahin. Ayokong basahin eh. Gusto ko magkwento. Hindi, sasabihin niya pa. Sige na nga, basahin ko to. Baka magalit yung nagsulat dito. Kasi sinasabi niya pa na sinulat ko. Ito, nakabaka. Sabihin naman ng basa. Haba-haba dito. Sinusulat. Basahin ko. Naalala niyo sa Sona ganun, di ba? Biglang titigil. Tapos biglang, hindi nga, basahin natin ito. Baka sabihin naman, sulat ito. Kaya ako, nung nakikinig ako kay P... Oy, salamat naman. Thank you very much sa mga nakalala. Oy, Banat, nagpaparinig naman. Hindi ako nagpaparinig. Erlinda Del Rosario, maraming salamat. Hindi kasi talaga nung panahon ni PRRD, pag ako nakikinig sa kanya, siyempre, bablog ko, di ba? Hindi ko pinakikinggan yung binabasa niya yung English. Kasi alam ko namang wala sa puso niya yun. Alam ko naman hindi. Siyempre, nire-review niya yun. Okay? Pero alam kong hindi, mas maganda yung mismong adlib niya. Kasi yun talaga ang nasa puso niya. Di ba? So, what do I mean? Is it wrong to read? No, it's not wrong to read. That's not what I mean. It's wrong to read. Hindi yun ang ibig ko sabihin. What I'm saying, yung sinasabi ni PBBM tungkol sa federalism, I don't think nasa puso niya. So, since ang dami niya ng record na iba-iba ang sinasabi niya sa ginagawa niya, why would I believe a speech written by someone? Tama, mali. It's a common logic. This person is saying things and doing things differently, di ba? Iba sinagawa, iba sinasabi. Tapos, why would I believe na seryoso sa dito wherein binabasa lang naman niya? Tama, mali. Lucita Mone, salamat po. I mean, if you are really serious, kita nyo nga, hindi nyo napansin, pagka nagpe-press, kunwari yung bigla ang media press con siya, yung sagot niya parang hindi mo mag-gets, hindi mo maintindihan, walang conviction, ika nga, walang strong statement pag siya sumagot sa mga media kasi wala siyang binabasa eh. Ewan ko lang sa inyo kung maniniwala pa rin kayo.